Isa pong mapagpalang gabi muli sa ating lahat. Narito po muli ang Jesus Christ ng Messiah Christian Church upang tayo ay sama-samang magbasa ng Biblia. Narito na po tayo sa Zacarias chapter 11. Pintuan mo ay ibukas, lupain ng Lebanon, upang lamunin ng apoy. Ang iyong mga sidar, magsitaghoy kayo, mga puno ng sipres. Pagkat bumagsak na ang cedar, ang mararangal na punong iyon. Managhoy rin kayo, mga ensina ng Bashan, pagkat nahawa na ang madilim na kagubatan. Gayon na lamang ang pagtangis ng mga pinuno, pagkat karangalan nila'y parang biglang naglaho. Atungal ng mga leon, iyong pakinggan, pagkat gubat ng Jordan ay nasira na nahawan. Sinabi sa akin ni Yahweh na aking Diyos, ikaw ang mag-alaga sa mga tupa kong papatayin. Pinapatay lamang sila ng nag-aalaga sa kanila, ngunit hindi napaparusahan ng mga ito. Ang karne ay pinagbibili at pagkatapos ay kanilang sinasabi, purihin si Yahweh, mayaman na tayo ngayon. Maging ang mga pastol ay hindi rin naawa sa kanila. Hindi ko na kahabagan ang mga tao sa lupain ito. Pababayaan ko silang mahulog sa kamay ng kanilang kapwa. Wawasakin nila ang lahat ng bansa. Isa may wala akong ililigtas. Kinuha ako ng mga mamimili upang mag-alaga sa binili nilang tupang papatayin. Kumuha ako ng tungkod. Ang isa'y pinangalanan kong kabutihang loob, at ang isa na may pagkakaisa. At inalagaan ko ang kawan. Sa loob ng 1 buwan, 3 pastol na ang pinaalis ko, pagkat naubos na ang pasensya ko sa kanila. Sila naman ay nasusuklam sa akin. Sinabi ko sa kawan, mula ngayon, di ko na kayo aalagaan. Mamamatay na kung sino ang mamamatay sa inyo, at mapapahamak na kung sino ang magpapahamak. At ang matira ay pababayaan kong mag-away-away. Binali ko ang tungkod na tinatawag kong kabutihang loob upang ipakilalang wala ng kabuluhan ng kasunduan namin ng mga mamimili. Nang araw ngang yaon, sinira ko ang tipan at nalaman ng mga mamimiling nanonood sa akin noon na ang sinabi ko'y buhat kay Yahweh. Sinabi ko sa kanila, gusto ninyong ibigay ang aking sahod. Kung gusto ninyong ibigay ang aking sahod, salamat. Kung ayaw ninyo, sa inyo na lang. At ibigay nila ang 30 pirasong pilak bilang sahod. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, ilagay mo iyan sa kabayang yaman ng templo. Kaya't kinuha kong 30 pirasong pilak bilang pasahod nila sa akin. Ganoon nga ang aking ginawa. Pagkatapos, binali ko rin ang tungkod na tinatawag kong pagkakaisa, upang ipakita walang pagkakaisa ang Juda at Israel. Sinabi sa akin ni Yahweh, mag-ayos ka tulad ng isang pastol na walang kabuluhan. Ang bayan ay bibigyan ko ng isang pastol na walang pagpapahalaga sa mga nawawala. Hindi naghahanap sa naligaw, hindi hihilot sa napilayan, ni mag-aalaga sa may sakit. Bagkus uubusin niya ang matataba, saka itatapon ang buto nito. Kawawa ang pastol na walang kabuluhan at nagpapabaya sa kawan. Isang tabak ang tatama sa kanyang kamay at kanang mata. Ang kamay niya ay mawawala ng lakas at mabubulag ang kanyang kanang mata. Yan po. Salamat po sa Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Ito pong chapter po na ito ay patungkol dito sa pastol na walang kabuluhan. Yung mga first verse po ay sinabi po rito yung may binanggit po ditong puno, yung leon at yung ayan, yung puno, yung leon at saka shepherd or tawag doon, pastol na nangangahulugan po na ito ay leader po ito na
talagang mawawasak, mawawala yung mga walang kabuluhan na pastol. Ito pong mga pastol na ito yung mga leader na hindi nila, wala silang pakialam sa kanilang kawan or mga tupa na kanilang inaalagaan or nasasakupan. Ang gusto lamang nila ay ang kanilang kapakinabangan sa mga kanilang kawan. Gaya po ng ating mga nabasa. Ito po ay pumapatungkol din sa mga taong yung mga taong hindi nangangalaga ng kanilang kawan or ng kanilang nasasakupan, sa mga leaders especially. And then last chapter po natin ay patungkol sa pagliligtas ng Diyos. Ngayon po, sa chapter po na ito, dahil maraming pastol na walang kabuluhan, meron tayong dakilang pastol na darating, na dumating na. Ito nga po ay si Jesus Christ, which is si Jesus Christ na Messiah, na siyang magliligtas sa atin, na siyang magkakalinga sa atin, na hindi tulad ng mga walang kabuluhan na pastol na sila ay walang ginagawa, walang pagpapahalaga sa mga kawan, sa mga inaalagaan niya. Walang pagpapahalaga, hindi hinihilot yung mga napilayan, mga may sakit. Ibig sabihin, walang nagkakalinga. Kaya po, sa chapter po na ito, nais po ng Diyos na iparating sa atin na tayo ay manampalataya kay Jesucristo. Na tanging siya lamang ang ating dakilang pastol. Na siyang mag-aalaga sa atin, na siyang kakalinga sa atin, na siyang magtuturo sa atin, mag-guide sa atin. Ano bang trabaho ng pastol? Siya yung, sa mga tupa, di ba po, pagka may naliligaw, talagang iiwan niya yung sobrang daming kawan at hahanapin niya yung isang nawawala. Ganon din po ang Panginoon. Talagang meron siyang puso na iligtas ka sa kapahamakan. Kaya po, tayo mga kapatid, nais ng Diyos na ikaw ay iligtas sa kapahamakan. Sa kapahamakan na magdudulot sa atin ng kamatayang espiritual. Kaya po, tayo ay manampalataya sa Diyos na buhay, kay Jesus Christ, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po, nais ko po kayong ipanalangin sa oras na ito. Dakilang Diyos at aming Ama, maraming salamat po sa mga salita mo na talaga pong nakaprophesy na ikaw po ang darating na aming tagapagligtas. Si Jesus Christ po ang aming tagapagligtas, na siyang dakilang pastol, na siyang magiging leader namin, na siyang aming dapat sundin. Lord, dalangin po namin na ang bawat nakapakinig ng inyong salita sa oras na ito ay hipuin niyo po ang kanilang mga puso, hipuin niyo po ang puso ng bawat isa upang manampalataya sa inyo ng lubusan, upang ikaw lamang ang siyang masunod sa aming mga buhay. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-bless sa bawat tao na nakakapanood ng live video na ito. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-abot kung anumang sitwasyon nila, kung nasan man sila ngayon. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng kalakasan, magbigay sa kanilang comfort, kung anuman, Panginoon, ang kanilang kinahaharap. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Dalangin ko rin po na ikaw po ang siyang manguna, maging sa Pilipinas, bilang aming dakilang pastol. Nais po namin na ikaw ay masunod, lalo na, Panginoon, dinadalangin po namin ang aming presidente, ang aming mga nasa gobyerno, hanggang sa pinakamababang opisyales. Ikaw po, Panginoon, ang siyang humipo sa kanilang mga puso at isipan. Pagpalain niyo po sila at ikaw lamang ang siyang masunod. Ang kalooban mo lamang ang siyang masunod bilang leader, bilang pinagkatiwalaan mo na maging leader sa aming bayan. Salamat po, Ama. Dalangin din po namin ang aming bayan ng Dolores sa pangunguna ng aming mayor, vice mayor, at sa kanilang mga konsehal. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po sila at ang kanilang pamilya. Ganoon din po sa aming Barangay Bulaking 1, Dolores, Quezon, ang aming butihing kapitan. Pagpalain niyo po siya at ang kanyang pamilya. Give him knowledge and wisdom upang mas mapaunlad pa ang aming barangay. Maraming salamat po, Ama.
pinagkakatiwala po namin ito sa inyo. At dalangin din po namin ang buhay ng bawat ministers na nagbabahagi ng inyong salita. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-bless sa kanila ng higit-higit pa, ng 100-folds, Lord. At patuloy mong gamitin sa inyong kaharian, sa inyong ikalalawak pa ng ministeryo na yung pinagkaloob sa buhay namin, sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng bawat mga pastor, leaders, elders, ay ikaw po ang siyang manguna. Pagpalain niyo po sila, bigyan mo po sila ng katatagan spiritual. Salamat po, Ama, maging sa kanilang mga pangangailangan. Lord, dalangin din po namin ang kinaharap ng aming buong mundo. Ikaw po ang nakababatid nito, lalo na sa COVID-19, pandemya na aming kinaharap. Ikaw po ang siyang magpatigil na ng COVID-19 na ito, magpagaling sa mga may sakit at mawala na ang pandemic na ito. Salamat po, Ama. Sa iyo namin ito pinagkakatiwala dahil ikaw lamang po ang aming dakilang manggagamot at ikaw po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang naglikha ng langit at lupa. Kaya po, ang kalooban mo po ang siyang maganap. Nais po namin din ipanalangin ang mga nasalanta ng bagyo. Patuloy niyo po silang i-bless. Patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan. Hindi lamang po physical, kundi spiritual. At lalo na, Panginoon, sa kanilang mga pangailangan, pagpalain niyo po sila. Tulungan niyo po sila na makabangon muli at patuloy na magtiwala sa inyo. Sa iyo lamang po namin pinagkakatiwala ang lahat po ng aming panalangin, maging ang dalangin ng nanonood ng live na ito, kung anuman ang desire ng kanyang puso. Ikaw po, Panginoon, ang siyang masunod, ang kalooban mo ang siyang masunod sa kanilang mga panalangin. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. God bless us all po. And please like, share, and subscribe to our YouTube channel. God bless po.